Bongo, bongo. Bongo, pare. Napasok mo pa yun, ha? May issue ngayon. Oo, may ang yung headline kasi, parang si Bongo, hindi parang, totoong ginagawa siya sangkalan, mga kaibigan, si Bongo. Actually, Senator Bongo, ginagawa siya sangkalan. Hindi lang si Senator Bongo. Oh, marami yan. Ito muna. Ginagawa siya sangkalan para malis yung issue ng mga kongresista sa flood control. Ang issue po natin is flood control, di ba? Ngayon, tinatakpan ngayon yun para makalimutan ng tao. Eto si Bongo, kahit walang issue to sa flood control, banata natin. Yun ang ombudsman, ha? Di ba, una, ang ginamit nila pampagulat kasi nagbanggit na ng mastermind, di ba? So, pampagulat nila, Jinggoy at saka, Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator Joel Villanueva. Di ba? Kaya nagulat yung dalawa. Di ba? Parang, ba't kami napunta dyan? Tapos sumunod, binanggit naman ngayon, pati si Senator Revilla. Nagkagulatan. Siyempre, sila yung pinakamadaling target. Di ba, meron na silang pass, di ba, na problema. So, ito na naman. Tapos, iga-gaslight naman ngayon ng mga may kulay. Di ba, gagaslightan nila ng mga pinks, ng mga loyalista. Gagaslightan nila yan para mas lalong tumatak sa utak ng mga kabataan na, ay, magnanakaw pala itong mga to. Ganon, di ba? Ang hindi nila alam, acquitted itong mga to. At the same time, merong pangyayari kaya nagkaroon ng ganong issue. Di ba? Katulad na lang, one example, no? Yung kay Joel Villanueva. Diba? Muna tayo, Joel. Di ba, ngayon, sinasabi nila na, sinabi pala ni dating ombudsman, di ba, si Carpio, na dapat alisin na siya sa posisyon niya bilang party list, di ba, congressman. Yung pala, na-dismiss pala yun. Yung kaso na yun. Tapos ngayon, binabalik, bigla lang sasabihin ni ombudsman na, ibubuhayin natin to. Na-dismiss na kaya nga, buti na lang ka mo, may dokumento nagsasabi na, di ba? Na wala na, na-dismiss na yan. Okay. Ngayon, so, ganun din. So on and so forth. Ganun din kay Jinggoy. Joel. Joel yun. Joel, doon. So, ang pakay doon, kay Joel, kasi si Joel, siya na nag-expose sa flood control. Yes. Tandaan nyo, siya rin siya sa siwalat. Sabi. Galit na galit. Ito sa flood control na issue na yan. Si Joel Villanueva. So, talagang ngayon, talaga namang si Boying. Ombudsman. So, target ngayon, isa-isang binabaril ngayon. Joel. At mapapansin mo nasa minority. Umunod, Bongo naman. Sabi nga ni nagugulat sabi ni Corina Sanchez. Tinatanong si Pinky Webb. Di ba kayo nagugulat? Alam ko yun. Di ba? Nanahimik sila Tinatanong ni Corina, live. Ba? On air. Na wala namang kinalaman si Bongo. Tapos, siya ang tinatarget ni ombudsman ni Boying Rimulya. Kasi may, Duterte kasi. Ang nangyayari, basta lahat ng mga Duterte, kahit wala kang kasalanan, lalagyan ka nilang kasalanan. Hindi, at saka more than that, alam mo, sige, lagyan na, sila hindi ginawan target, di ba? Kasi kailangan nila ng, ng pagtatapunan Di ba? Bakit? Kasi meron silang pinagtatakpan. Kasi isipin mo ang dami ng witness na nagsabi na meron ng mastermind. Ito yung mga mastermind, nagsabi na sila Di ba? Tapos, di dapat yun ang una yung pinupuntirya. Di ba dapat yun ang kasi merong witness puntiryahin nyo muna yun. Kaso nangyayari, mas inaalagaan pa nila to, tapos bigla maghahanap ng iba. Obvious. So, medyo, doon ka mapapag-isip bakit. Tapos maghahanap pa sila ng ibang may kasalanan. Like for example, ngayon meron na naman daw sila nahuli sa DICT, tapos meron na naman sila di ba? Parang ang dami nyo na masyadong inikutan, nandito lang yung isang hinuhuli ninyo na dapat. Kaya ba nila? So, bakit, kumbaga, itong paglilihis na to, katulad niyan, di ba, kaya nga, di ba, nagsasalta si Senator Bongo ngayon. Pinipilit talaga yan na, inosente ako, habulin niyo di ba, isipin ninyo, 2017 was the last project ng CLTG. Di ba? Yung kumpanya ng tatay ni Bongo, di ba? 2017, wala na. Wala nang project yun. 2019, nung nanalo si Senator Bongo, sinara nila ang CLTG. Nung naging senator to siya, Senator Bongo, sarado na natin yan para senara. Diba?
Tapos ngayon ibabalik mo yon at ikakaso mo against him. Oo. Parang ang labo naman nun. At ang nagkakaso pa sa'yo, yung dating nagkakaso sa'yo na hindi na patunayan yung mga kaso. Regardless of whose administration. Oo. Di ba? So, ibig sabihin, itong taon to, gawa na lang ng gawa ng istorya. Oh, si Trilining. Ay, Trillanes. Oh, hindi na ako. Speaking, sige. Ngayon, hindi na nga niya napatunayan yung dati. Inulit niya lang yun, parang kinapy-paste niya, pero pinalitan lang niya yung issue. So, yung si LTG naman yung ginamit niya. So, lumalabas yan, bro. Parang talagang lumitaw lang si Trillanes para tumulong na pagtakpan si Martin. Oo. At yung mga iba pang kongresista nasa ko sa blood control. Ha? At yan. Speaking of Trillanes, parang may pinost nga ako sa Facebook na tapiro. Oo. Nandun mismo, sinabi niya na kaaway niya si Senate President po si Enrile. Tinatanong bakit ka ba inamin naman niya na 11 beses times siyang bumabalik sa China. Para makipag-negosasyon. Oo. Nautos ni Pinoy, ni dating Pangulo. May rest in peace, Oo. Doon pa lang Sabi ko, tangil. Hindi lang yun. Nagkaroon ng tapos Nung pwede mabawi ng BRRD. Nung kinwestiyon siya ni Senator Enrile nung time na yun, diba, sa Senate President, na dapat malaman namin yan, what transpired. For transparency, kung ano man yung pinag-usapan nyo. Diba, kasi you are a senator. No, sabi no. You are a senator of the Philippines. Oh, chamber. And I am your president. I should know that. All of a sudden, nag-walk out. Nag-walk out siya Kaya nga sa tinawag na boy walkout noon, diba? Dahil dyan. Sa mga hindi nakakalam, wala pang Duterte no, Aquino panahon pala. Aquino tayo. Panoorin niyo yung video na yun. Nagkakagulo na Scarborough, di ba? Nakukuha ng check yung pala. Punta siya pala may mga nakikipagkala ka rin sa check, ha? Doon nagsimula yung mga Scarborough show na yan. Hindi si Duterte, ha? Si Trillanes. Kaya hindi naman talaga si Duterte kasi nung tumatakbo pa lang si Duterte, nagbiro pa nga si Duterte about yung jet ski na tinitira sa kanya ngayon, di ba? So, ibig sabihin, noon pa lang may problema na. Ngayon, ang siste is, yung mga kasalanan ng party na yan, nila Trillanes, ginagamit ng mga pinklawan laban kay Duterte. So, parang hello, lahat ng narrative ninyo, kayo yung, parang lagi na lang ganun, laging kayo yung kumain, kayo rin ang luluwa. At kayo rin lumuluwa, kayo rin ang kakain. Parang laging ganun yung pattern. So para, alam nyo, dito lang naman yan, Pilipino tayo pare-pareho. Diba? In any case, pare-pareho tayong Pilipino. Hindi, Kung makakaganda o makakasama sa bansa natin, alam naman natin pare-pareho yun. Pero if you choose to do that, nasa inyo yun. And that will show your true colors, di ba? Hindi lang basta pink yan. Meron kang totoong kulay mo sa loob mo. Kung ganyan. Di ba? Gusto mong magkagulo-gulo. Di ba? Well, sa akin naman yung mga kadalasan sa mga ganyan, sila yung pabor sa mga nangyayaring alam na nga nila nalinilihis na nga yung yung totoong mastermind ng flood control through these narratives ni Trillanes, okay pa kayo. Di ibig sabihin, hindi ka kayo anti-corruption. Sa tingin mo, meron pa bang pasabog na gagawin nila? Marami pa yan. Parang nagda-die down yung pasabog. Diba? Magkakaroon ng pasabog, di ba? Bababa. Lalabas naman ng bago. Bababa. Anong tingin mo? Palagi ko dyan, marami silang baon dyan Hanggat may lulusot, kay Duterte ang punteriya para mailihis. Di ba? Kasi papunta na kay Marcos yung storya. Papasok na ng Malacanang Tsaka meron pa sila parang good cop, bad cop ang dating, para meron mga, kunyari, pabor sila dito sa non-bias. Tapos meron magsasabi dito, puro bias naman. Galing So, kay Marcos na papunta yung sa palagi ko, merong lilitaw na kung sino may papalitawin nila. Kasi si Trillanes, di naman ngayon lang biglang lumitaw na naman Biglang bilis mambulat una naman. At saka, parang naghahanap nga ng note parang, meron silang issue dun. Sige, yun na lang ilagay ko, yung gawin kong pangkaso. Diba? Ganon. Kaya, parang yung sa ICI, di ba? Topic ba tayo nun? ICI?
Mamaya, no? Meron tayo. Meron tayo yan. Wala, sisingit na natin. Hindi ba? So, yung ICI na yon, yung kay Magalong, ba tinanggal siya? Tinanggal ba siya o umalis siya? Ganun din, pareho. Okay. Umalis siya, tas kasi hindi raw siya... Dated, gumagana Hindi nga. kailangan dito. Kasi nabubuking ko. So, nabubuking na sila. Litaw ng litaw. So, ito nga Trillanes na to. Well, balik tayo kay Bongo. Oo. Kay Bongo naman yun So, Siya yung pinag-iinitan ngayon. siya pinag-iinitan. Ang labo Ginawang nga. takore. Ang labo ng Takore kaso. yung pinag-iinitan. Tsaka ang labo ng kaso. Bira mo 2017 last project, 2019 wala na yung kumpanya na yun. Yun yung babalik mo ngayon para sa isang issue na alam mo na kung sino yung mastermind na kita mo, kumpanya ni Bongo, tapos kumpanya ni Saldi ko yung sangkot sa flood control. Hinahanapan mo, kumpanya ni Bongo. Ito na lang O sige, sabihin natin kasama sa flood control noon, yung kumpanya na yun. Meron bang ghost project? Wala Wala. Totoong naging project yun na pinapakinabangan na for over the year. Ilang years na. Pinakikinabangan na yung flood control na yon. Nagawa na yon, tapos na yon. So, bakit nagkaroon ng kaso yung gano'n? Ang pinag-uusapan dito, yung mga ghost project, yung mga pinagkaperahan lang, yung mga substandard. Hindi yung mga nagamit na natapos, na-check ng ilang taon, tapos, di ba, magkakaibang admin, na-check na rin yun. So, wala Di ba? Wrap up. Sa'yo, last final. For me, alam nyo, kung gusto nyo talaga tumulong sa Pilipino, make sure na it's for the Filipinos. Hindi para sa kuno sarswela ninyo. Yun lang. Ako naman, huwag niyong pinagpapaniwala si Trillanes. Tangingot lang ulit ang maniniwala dyan kay Trillanes. Masyado nang matagal na panahon na wala nang naniniwala dyan Tapos, yung mga bagong naniniwala dyan, tangingot ka na lang kayo kung naniniwala kayo dyan. Yun na yun. Tapiro. Dito po ito. B4D. B4D.